Ay nako, ang malas. May naiwan kami sa Divisoria, yung prutas. Order kasi yun eh. Konti lang naman naiwan namin, di ba? Namili kasi kami kanina para dun sa gamit namin sa kabilang pwesto. Sinabay na rin namin pagbili ng prutas. Sa mga client namin yan eh, ang problema naiwan pa. Sayang din, no? Total may lakad naman ako papunta doon. Daanan ko na rin. Pagod. Dapat pag hindi na ako aalis ngayon eh, dahil naiwan yung ipagpapaliban ko sana na lakad, sabay ko na rin. Ang pagod pa naman, maghapon kami sa kalye. Traffic pa naman, patay tayo nito. Subukan natin na makarating kaagad doon. Kasi hanggang alas 5 lang sila, no? Sana hindi tayo masyadong matraffic. Traffic pa naman, grabe ang traffic. Ay nako, pahinga na lang dapat ako eh. Nakalimutan kasi na ipatong ni Mrs. doon sa ano, sa gilid nung pinagbilan namin ng mga gamit. Nawala sa isip. Traffic pa naman, oh. Sana hindi masyado. Mukhang gumagalaw-galaw naman na. Sana di traffic yung mga dadaanan natin. Hindi na tayo masyadong nagbihis-bihis kasi inahabol nga natin yung oras. Baka magsara eh, hindi natin naabutan. Eh for delivery na yan eh. Napadeliver ko na actually mga kasabay nun. Wala eh, naiwan eh. So pinauna ko na, inihintay kasi yung prutas. Siguro pagbalik ko mamaya o mangyayari dyan, baka bukas na. Naka ay nako, pagod pa naman tayo. Medyo wala sa mood sa pagmumotor. Magre-relax pa naman sana ako ngayon, oh. Tagay-tagay ba? Kaya ang problema wala eh. Talagang ano, hindi pwede. Hindi naaayon sa kagustuhan. May naiwan eh. Doble trabaho pa tuloy, oh. Paano ko kaya bibit-bitin yun? Nakalimutan ko na naman magdala ng bag. Angot. Di konti lang naman yun. Parang 2 plastic lang ng fruits yun. Eh kasabay nga sana ng mga delivery yun ng order sa amin. Eh yan, another ano na naman, gasto. Siyempre papadeliver na lang natin sa Lalamove ulit yun, diba? Bale mura lang naman. Kasi nga yung pagod, oh. Tignan mo naman yung pagod natin dito. Ay naka, lasma. Pag inabot ka nga naman talaga ng kamalasan, oh. Pero mo maghapon tayo sa kalye, oh. Ang traffic pa kanina, 4 wheels yung dala ko. Pag inabot ng kamalasan, talagang sagad-sagad. Mamaya na ako magpapagas. Sana hindi masyadong traffic. Ang traffic kasi kanina eh. Bali nakamotor naman tayo. Lagi pa naman traffic dito. Hindi na ako nakapagpantalon, kakamadali. Hindi ko dapat kukunin eh, kasi pagod na ako eh.
Alam, baka malungkot si Mrs. eh. Siyempre kasi sayang nga naman yung puhunan na pinambili doon. So kunin natin. Kaya lang pagod na rin kasi. Ayoko lang kasi na bad trip si Mrs. Kaya pinagbigyan ko na lang siya. Tapos pupunta nga pala ako sa Pandora. May bibilin tayo, may kukunin din tayo dun na ano na kay Mrs. Parang yung accessories ng binili niyang bracelet. Sayang eh. So kunin din natin. Walang helmet taas ng loob nun Ang dami ng estudyante dito. Bumalik na talaga sa normal lang Pilipinas sa buong mundo. Dati kasi dami na luging negosyo rito. Bagay kahit kami naman naramdaman namin yung hirap nun. Alam nyo ba nung pandemic, siyempre mahina yung tindahan namin nun. Tapos yung ibang negosyo namin siyempre pansamantalang natigil din. Bukod dun sa kainan namin, wala na rin kaming ibang tibay-tibay na negosyong naiwan. Ang matibay lang talagang naiwan sa amin yung kainan, which is nakaramdam din ng hirap nun. So wala kami magawa siyempre, diba? Ang ginawa ko nun, sinubukan ko mag-Trans-45 kaya nun. Alam yun ng mga tropa ko na talagang nakakaalam, tsaka pinsan ko na alam nila na kahit mahirap yung ganong klaseng trabaho sinubukan natin. Pero alam nyo ba nung pandemic, nung nagbiyahe ako ng Trans-45, sobrang lakas. Sabi ko sa inyo, kasi di ba syempre yung mga courier, yung mga nakakalabas lang nun, alas panis na panis yung 4,000, 8,000 sa biyahe nun. Kasi walang nakakalabas, lahat puro booking, di ba? Sinubukan natin nun, pero hanggang sa point na sinama ko rin si kuya, yung bayaw ko sa pagbabiyahe. Lakas din niya kumita nun. Kasi sa Trans-45 kasi parang may helper yan. Lakas namin kumita nun dati. Pero hininto ko rin kasi tumaas yung diesel, di ba? Ang taas ng diesel, kaya huminto ko. Ako naman kasi ayoko kasing yung mabawasan yung ipon namin ni Missy, syempre, di ba? Parang ang sakit naman nun sa banks kapag wala ka ng ipon, wala ka ng negosyo, nababawasan pa yung naipon yung mag-asawa, diba? Kaya ako naghanap ako ng ibang income na hindi naman kami masyadong masasaktan ng mga panahon na yon. Konting tiis lang talaga, ganun talaga buhay. Kasi kung hindi naman tayo kumilos nun, siyempre baka mas lalo tayong malagasan, diba? Nagtiis lang talaga kami nun hanggang sa sabi ko matatapos din yan para pagkabalik natin sa negosyo hindi tayo masyadong nasaktan. Meron pa rin tayong magagamit na pera pang negosyo. Kasi kung hindi ka kakilos ng mga panahon na yun, kung pera-pera lang paikutin mo, paipon mo, mauubos yan diba? So wala tayong magagawa na kumilos tayo. Diskarte lang talaga sa buhay ang kailangan natin. Huwag tayo mag-arte-arte. Kasi yung arte na pinapairal natin, hindi tayo bubuhayin yan, gugutumin tayo yan. Kahit anong klaseng trabaho pasukin nyo. Ang akala kasi nung iba porkit nakapagtapos na sila para sila sa magandang opportunity lang. Hindi, kailangan nyo rin sumubok ng mahirap na oportunidad, kailangan nyo sumubok. Hindi porkit na nakapagtapos kayo maganda na kaagad ang resulta ng pamumuhay nyo. Hindi, maraming pagsubok na pagdadaanan pa bago nyo makamit yung mga pangarap nyo. Ako nakapagtapos ako ng nursing, pero saan ba bumagsak? Sa pagninegosyo rin. Kasi hindi rin naman talaga ako naging mabuting estudyante. Kaya siguro etong kinalabasan ko, hindi ako masyadong naging mabuting mag-aaral. Pero pinilit ko makatapos, alang-alang sa magulang ko, sa mama ko na nagpapaaral sa akin noon. Kaya lahat ng nangyayari sa akin ngayon ay utang na loob ko yun sa nanay ko. Nandito na kagad tayo sa guys, sa Manila, Daming nahuhuli dito kasi yung dyan,
stoplight, walang numbering. Bigla-bigla na lang mag-yellow tas biglang red. Kaya pag dumadaan ako dyan, kabado ako eh. Kasi baka biglang abutan ba ng stoplight, no? At tayong gagawa, rules nila yun eh. Rules is rules. Magpasalamat tayo kung anong meron tayo lagi, mga tol. Ako, every birthday ko, yun lang lagi kong pinapanalangin. Sana kung ano ko ngayon, sana mas mahigitan ko pa yan sa susunod na taon. Wala ka namang ibang pwedeng maging kakompetensya kundi yung sarili mo lang eh. Kompetensyahin mo ngayong araw yung sarili mo, bukas kailangan mas best ako, diba? Parang ganun lang. Lagi ko naman sinasabi yan, kahit sa vlog ko sinasabi ko yan eh. So ngayon, inulit ko lang. Right guys, nandito na tayo sa Divisoria. So kailangan natin makarating kagad dun sa ano eh. Saan nga ba banda yun? Sa bungad-bungad lang yan banda eh. So ang gagawin ko, ipapark ko na lang dun sa tapat, tapos kunin ko lang yung prutas na naiwan. Pick up lang kumbaga. Sana bukas pa, wag naman sana masayang yung lakad natin, no? Dito nga yan, putik na yan, oh. Kaya may naiwan kaming prutas dito kanina. Putik na yan, kinalimutan ni Mrs. eh, yan tuloy. Bale, hindi mo mawala dito yung boss. Pagod ako eh, Quezon City pa ako galing. Mas mahal yung prutas.